Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about Microsoft Word 2016. In this video, we will talk about Lesson 4, which is Microsoft Word Basic Operations. So let's get started. The following list are the topics that we will going to discuss in this lesson. Number 1, we have navigating the document. Number 2, we have selecting text and objects. Number 3 is about backspace versus delete. Number 4 is page break. Number 5 is cut, copy, and paste. Number 6 is find, replace, and go to. Number 7 is sorting. Number 8 is paragraph marks. Number 9 is hyphenation. Number 10 is spelling and grammar. Number 11 is thesaurus. And number 12 is word count. So let's get started with the demonstration of how you navigate the document. I have here a sample file na gagamitin natin para do sa demonstration purposes natin ngayon. So ang topic natin ngayon is navigating the document. So how do we navigate the document in the first place? So meron ako sample document dito na composed of 13 pages. So when we say navigate, paano ba pinupuntahan yung iba't ibang parts ng ating document? Pero bago yun, gusto ko lang linawin muna sa inyo yung mga importanteng bagay kagaya nitong nagbiblink na item dito. Ang tawag natin dito sa nagbiblink na item na to is the cursor. Sa cursor, doon lumilitaw yung text na itatype natin. So mamaya ipapakita ko sa inyo. Ngayon, kagaya nga nung naging discussion natin dati, kung gusto mong i-navigate yung document, ang options natin is pwede natin gamitin itong scroll bar para makapag-browse ka pababa or makapag-browse ka pataas, or you can use your mouse wheel. Pero, how do you navigate do sa documents? Actually, meron tayong arrow keys do sa keyboard. Yung arrow keys, meron siyang 4 na direction, which is up, left, down, at saka yung right. Pwede natin gamitin to para ma-navigate natin yung ating document. So, I'm just pressing my down arrow key pababa. Okay? And then, yung up arrow naman, pinapress ko lang para umakyat yung document. I'll press the right arrow key para yung cursor pumunta doon sa right side. And syempre, left means left. Pero maliban doon sa arrow keys, which is medyo matagal at some point, pero mas precise kasi ang pag-move ng mga arrow keys, we have options such as you can look at your keyboard right now at may makikita kayo dyan na page down at saka page up. So yung gamit ng page down is para ibaba yung document ng isang page. So for example, I have here hanggang Blender hanggang doon sa models. Kapag pinress ko yung page down, sisiguraduhin niya na kung saan ako naiwan, which is doon sa information, diba, hanggang dito yung text na binabasa ko, kung makikita ninyo, kapag pinress ko yung page down mula doon sa aking keyboard, doon ka din niya dadalhin hanggang doon sa advantage, and then kung saan man yung pagkatapos nung nakita natin yun. So, that is how the page up and page down button works, which is very handy. So, if nagmamadali ka at may binabrowse ka, honestly, mas mabilis pa to compared do sa paggamit ng mouse wheel. Especially, alam nyo, kapag nasa Microsoft Word kayo, mas marami yung time na hawak-hawak mo yung keyboard compared do sa hawak-hawak mo yung mouse. Kasi mas marami yung time na nagtatype ka. So, a good practice na matutunan ninyo is makabisado ninyo yung paggamit ng mga keyboard shortcuts na meron tayo. Ano pa ba maliban sa mga arrow keys at saka yung page down, page up? Meron din tayong tinatawag na home. So, for example, yung ating cursor nandito sa dulo ng ating paragraph, which is yung modelers. If makikita niyo yung mga keys na home at saka end, nasa tabi lang yan ng page up at saka page down, ang trabaho ng home is dadali niya yung cursor dun sa pinakaunahang part ng ating document, which is yung programs. Ang end naman ay doon sa dulo. So, this is very handy kapag meron kang gustong puntahan doon sa dulo, imbis na dadamputin mo pa yung mouse mo and then click this, mas mabilis i-navigate yan gamit ang home at saka ang end. Okay? So, ano pa ba ang mga bagay na pwede nyong gamitin dito?
kung gusto kong pumunta doon sa pinakahuling character ng aking document, no, ito yung mga ways na pwede mong gawin. Pwede mong gamitin yung mouse wheel, pwede mong gamitin yung scroll bar, or pwede kang mag-press ng page down at saka page up. Okay? So, para makababa, papunta doon. Pero may mas madaling technique, no? Ito yung pag-press ng control key and then pagsabay dun sa end. Ang ibig sabihin ng control end is pinakadulong part ng document. Doesn't matter kung ilang page yan. Basta pupunta siya sa pinakahuling part. Ang control home naman, on the other hand, ay dadaling kanya sa pinakaunang line ng ating document. So, again, no, navigating the document as a review. Pinakita ko sa inyo kung paano gamitin yung mga arrow keys. Ang arrow keys, that's just kung kada isang press, isang movement, okay? Pinakita ko din sa inyo yung paggamit ng end at saka ng home at saka yung page down at saka page up. So, pati yung paggamit ng control end at saka control home. Meron pa, no? Kung gusto mong mag-navigate ng word by word, kunwari, yung yung 3D, yung computer, tapos yung graphics, you can also use control accompanied ng mga arrow keys. Parang ganito, control right. Mapapasin mo yung movement ng ating cursor is per word. Okay? So, this is very handy, no? Kung halimbawa, mamaya pagka pinakita ko sa inyo yung ibang part, napaka-handy nito, no? Kapag gusto mong tumalon, for example, ito, paragraph to paragraph naman yung control down, and then control up, syempre, papunta lang dun sa taas. Pero, yun yung mga means para makapag-navigate tayo dun sa ating document. Okay? So, next, we have selecting text and objects. So, how do we select text? So, doon muna tayo sa text, no? Ang pinakamadaling paraan is, or ang pinaka-obvious na paraan is, halimbawa, gusto kong i-select tong 3D modeling, dadaling ko dun yung cursor, and then gamit ang aking mouse, I will going to click the left mouse button and then I will going to drag. Walang bibitaw, okay? Huwag mong bibitawan yung mouse, and then, isa-select mo yung text. Hanggang doon sa kung saan mo siya gustong ma-select. So, that is how we select text. For example, gusto ko lang i-select yung the product, no, hanggang doon sa phenomena. So, kailangan kong dalhin doon yung mouse ko, and then, i-highlight ko lang hanggang doon sa phenomena. So, yun yung pinaka-basic na way, no? Ang problema, paano kung pasmado ka, no? Yung gumaganon yung daliri mo, yung kamay mo, hindi ka makapag-select na maayos. Pero kidding aside, no? Medyo mas mahirap kasing mag-select ng mga specific text gamit talaga ang mouse. Ako ilang taon na akong practitioner ng computer, no? Pero bihira nyo kung makita ang mag-select gamit ang mouse. Lalo na kapag nagko-code ako, ayaw kong hinahawakan yung mouse. So, ano yung pinakamagandang suggestion? So, since pinakita ko na sa inyo paano yung pag-navigate ng document, ang susunod ko namang ipapakita is yung paano ba natin sineselect na mas madali at mas efficient yung text. Napakasimple, no? Ito yung purpose ng shift key ng inyong keyboard. Although, dalawa yung purpose ng shift key, no? Yung shift key, yung isang gamit niya is para magamit mo yung second case ng mga keyboard. Halimbawa, by default, small letters yan. Pag nag-shift ka, for example, shift A, that's capital A. Or for example, sa mga numeric numbers sa taas, numbers sa taas, pag pinress mo yung shift 2, that is at sign. So, pero maliban doon, no, ang purpose ng shift is para makapag-select. So, halimbawa, kagaya nito, no, yung aking cursor nandun sa number 3, pag hinold ko yung shift and then minove ko yung aking arrow papunta ng right, nasa-select ko yung specific text na yon. So, kung isa-select ko yung paragraph na 3D modeling hanggang sa phenomena, ang pinakamadaling way na pwede kong gawin, no, wag niyong gagawin to, no? Wag niyong isi-shift tapos right, kasi bukas ka matatapos. Ayan, yung ganito yung sinasabi ko, wag niyong gagawin yan. Ang pinakamadali is you press shift and then down arrow. Okay? So, in that sense, nasa-select mo yung buong paragraph. Pero marami pang ways para magawa yan. Example, kung isa-select ko lang yung buong 3D modeling na to, ang pinakamadaling way dyan is, naalala nyo yung tinuro ko yung end at saka yung home. Yung end, dadaling ka niya doon sa dulo ng line. Yung home naman, dadaling ka sa umpisa ng line. So, kung nandito ka, pag pinress mo yung shift end, masaselect ng buo yan.
Kahit dito, pwede yan, no? I mean, kahit saan, home, shift end, or kung nandito ako sa dulo, shift home. That's possible. So, what else? Pwede rin yung, kunwari, control shift and then arrow keys, that is per word selection, okay? Kung kailangan mo mag-select ng per word, mas maigi yan. And then, you can also use shift page down, okay? So, napansin niyo lahat ng area na to na-select. Although, ang ayoko lang sa shift page down, hindi siya ganun ka accurate, no? So, kung nagmamadali ka, halimbawa, gusto mong i-select yung 3 page, madali yung pag-i-invest sa paggamit ng shift page down, kagaya nito. Okay? Mas mabilis dahil konting finishing na lang gamit yung mga arrow keys. So, again, no? Kung gusto kong i-select yung buong line, shift end. Kung nandun ako sa umpisa o kung nandun ako sa dulo, shift home. Ngayon, kung gusto ko namang i-select per character, that is shift arrow keys. Kung gusto kong per word, shift control arrow keys. Okay? So, kung gusto niyo namang per page, you can use shift page up or page down. That's possible. Ang point dito, kung ano yung tinuro ko nung first lesson, no? Pwede niyong gamitin yan kapag ka nagse-select ng text. So, kung naisip ninyo na, halimbawa sir, from 3D modeling, di ba yung tinuro nyo control N, pupunta ka doon sa dulo. Pwede rin ba yun kung ise-select ko lahat? Definitely pwede. If you press control, shift, N, mase-select yan lahat. Kaso, bago ko gawin yung control, shift, N, kung gusto ko lang naman i-select lahat, bakit hindi ko na lang gamitin yung keyboard shortcut na control A? The control A keyboard shortcut, no, selects all, including text and objects in your document. Doesn't matter kung nasan ka pa. Kahit nandito ka pa sa gitna, ng part ng document, page 8, no, somewhere dito, when you press Control A, it will going to select everything, no, regardless yung position ng iyong cursor. Okay? Next, how do we select objects? So, napakadali, no? By default sa Word naman, madidetect niya kung ito ay isang text or isang image. For example, kagaya nito. Pag click mo siya, automatically mapapansin niyo meron siyang mga bounding box na pwede nating gamitin for resizing or for rotating. So, may mga instances lang, no, na mahirap i-select ang text, lalo na kung nakarating siya dun sa ilalim nung ating text. Although wala pa naman tayo dun, hindi ko pa ipapakita. Pero, just in case na nahihirapan ka, no, you can go in this section, yung select, and then you can click select objects. Pag ginawa mo yun, no, mapapansin mo, hindi ka nakakapag-select ng text kasi naka-design ngayon yan na puro objects lang ang pwede mong i-select. Okay, kung mapapansin naman ninyo yung select text with similar formatting, since sinelect ko yung isang text na merong bullet, kagaya nito, lahat ng mga kasama niya na merong ganun, no, automatically selected din. So, isang advantage yan, no, kapag kailangan mong, ayan, napansin mo, yung mga headings, so sub-headings, lahat yan selected. So, laki ng bagay na yan kung nagmamadali ka at kailangan mong i-select yung mga magkakaparehas na itsura. Okay? And then, siguro, that's it. Yung select all naman, ipakita ko na yan. That is yung Control A, no? Next, we have yung backspace versus delete. So, dati pang nagkakaroon ng question, lalo sa mga estudyante ko, no? Kung ano ba yung gagamitin nila, kung magwa-backspace ba sila or kung gagamitin nila yung delete. So, today, no, i-differentiate natin yung dalawa. Una, yung backspace at delete, parehas silang nakakabura ng character dun sa ating Word document. Pero yung behavior nila ng pag-erase, yun ang magkaiba. Ang backspace, okay, kaya nga siya tinawag na backspace, it is paatras. So, kunwari nandito ako sa paragraph na to, kung saan nakalagay yung cursor, for example, ito at pinrest ko yung backspace, ang bura niya ay papunta sa left side. Okay? So, napansin niyo Ngayon, kung naman, nandun ako sa unahan, at pinrest ko ang delete, ang pagbura niya ay going from left into right. Okay? Ganon yung behavior nila. So, ang tanong, kailan sir namin gagamitin ang
backspace at kailan namin gagamitin ng delete. Actually, there's no particularly right answer dyan, especially hindi, ewan ko no, pero sa kaso kasi bihira akong magbura ng paisa-isa. Kung buburahin ko rin naman lahat, for example, kagaya nito, kahit ano ang ipindutin ko dyan, mapadelete yan o mapabackspace, isa pa rin naman yung tawag doon, mabubura. Siguro pinakamalapit sa katotohanan kung kailan mo gagamitin yung delete at saka backspace is kapag nandun na tayo sa mga objects. So may mga objects kagaya kasi ng table, for example, na kapag nag-backspace ka, yung text lang yung nabubura, pero pag pinress mo yung delete, nabubura yung buong object. So, dun pa lang talaga ninyo makikita yung difference nun. Or, depende kasi, no, kunwari, ang kailangan mong burahin, nandito na yung cursor mo, no? Yun yung pinaka-ideal pang sagot dun eh. Nandito na yung cursor mo, gusto mong burahin yung word na model, huwag kang pumunta doon sa dulo ng S, tapos gumamit ka ng backspace. Isang malaking kalookan yon, no? Kalookan, no? Ang kailangan mong gawin, no? You can press, kung nandito na rin yung cursor mo, you can use delete instead. Okay? Para hindi na nasasayang yung effort mo para mapuntahan yung part na yon. Okay? So, yun lang naman, no? Ang backspace, tulad ng sinabi ko, ang deletion niya is going to left while delete is going to right. Okay? Next na i-demo ko sa inyo ngayon is paano ba ang paggamit ng page break? Kapag sinabi nating page break, ito yung halimbawa, gusto mo na yung mga susunod na text kagaya nito, kunwari yung models, gusto mo nasa next page na siya. For some reason, kunwari kailangan mo yung space na to. Typically, ang option na nasa isip mo is pressing enter. So, wala nang problema. Enter, 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 enter. Malapit na ba? Enter, 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 hanggang sa bumaba siya sa next page. Pwede yun. Okay? Again, pwede yun. Pero, wag yung ginagawa yun, no? Kasi una, no, pagod. Pangalawa, paano kung kailangan mo siyang ibalik? Ang dami mong kailangan burahin. Tulad nun, sumablay na naman ako sa pag-delete. So, napaka-hassle ng paggamit ng enter, 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 no? Kapag gusto mo lang namang ibaba yung text doon sa next page. Gaya nito, sa kakabura ko, umakyat to, no? Pero mamaya ako napapakita. Dito tayo mag-page break. So, how do we do page break? Actually, yung page break, ito yung ability mo na yung cursor kung saan siya nakapwesto, lahat ng mga character doon will go to the next page. Kaya siya tinawag na page break. You can go to insert, okay? And then click this option, yung page break, and that will do the job. Tapasin ninyo, isang click lang and automatically yung paragraph na to lumipas sa next page. Actually, kahit ito, no? Pag click ko yung page break, lilipat yan automatically sa next page nang walang kahirap-hirap. Ang shortcut key, no, para magawa mo ang page break is Control-Enter. That's it. So, when you press Control-Enter, automatically that's equivalent to page break. So, pwede mo na ngayong ibaba yung mga next paragraph doon sa next page nang walang kahirap-hirap. Ngayon, ang advantage na paggamit ng page break, kapag nag-decide ka, ay hindi pala dapat to kasama, you can press backspace. Okay? And then automatically, isang pindot mo, no, babalik yan dun sa dati niyang pwesto. Kasi kapag tinadtad mo yan ng enter, no, ang tagal bago mo siya pwedeng ibalik sa taas. Okay? So again, no, refrain from using enter, enter, enter ng maraming beses kung kailangan mo lang ibaba yung isang paragraph o isang section dun sa next page. You use the page break. Okay? Next is the ever famous cut, copy, and paste, no? Ang mga bumuhay sa lahat ng mga bagay ng computer-related matters. Okay? So, cut, copy, and paste. Napakaswerte ninyo, no? Napakadali ng copy-paste sa digital, no? Yung mga estudyante ko, dyan ko sila nadadali eh. Akala nila hindi ko alam na yung mga pinapas nila sa akin pag minsan is copy-paste, no? Cut, copy, and paste is something na i-differentiate muna natin sila, no? When we say cut, ang ginagawa ng cut is tinatanggal niya yung text, okay? And then, mawawala to. For example, yung buong paragraph na to, pag yan, kinat ko yan, mawawala siya.
And then, kapag ginamit ko yung paste, pwede ko siyang ibalik doon sa kung saan nakapwesto yung cursor. Ang copy naman is gumagawa siya ng duplicate. Ibig sabihin, hindi siya mawawala, pero anytime na kung saan nakapwesto yung cursor at klinik ko yung paste, doon niya ipe-paste yung kinapi ko. So, ngayon, pag-usapan muna natin yung mga terms na napaka-importante, kagaya ng clipboard. So, mapapansin ninyo din sa home tab, meron akong isang group na kung tawagin ay clipboard. At sa clipboard, no, kung gustong makita ang clipboard, pwede mo itong i-click. So, ano muna yung clipboard? Clipboard is something na temporary container ng Microsoft Word doon sa lahat ng mga pinagka-copy at pinagka-cut mo para kapag pinaste mo siya, kilala pa niya o nasa memory pa niya yung item na ipe-paste niya. So, i-clear ko muna lahat. Ang trabaho ng clipboard, for example, kagaya nito, hinighlight ko to at kinapi ko yan, pupunta yan sa clipboard. Okay? So, pwede rin na halimbawa, klinik ko tong aking image and then click ko yung copy. Papasinin nyo, no? Supposed to be pupunta din yan dun sa clipboard, which is eto yon. Ang tawag natin dito is clipboard stuck. Kaya siya tinawag na stuck kasi natabunan yung huling kinapi ko. Hindi nyo magagamit yung option na to kung hindi nyo in-enable yung clipboard, no? Halimbawa, next naman, i-highlight ko yung models and then dun ako magpipress ng copy. So, stuck kasi, papatong lang yan sa taas. Ang ibig ko sabihin, kapag ginamit ko ngayon yung paste, kunwari pupunta ako sa pinakaunahan at nag-click ako ng paste, syempre yung models yung ipipaste niya. Okay? Kasi yun yung nandun sa taas ng stack. Pero, the advantage na paggamit ng clipboard, no? Kung naka-display to, kahit nasa ilalim yan ng stack, kagaya ng image, pwede kong i-paste yung image dito. Ayan. So, habang nakabukas yung clipboard ko, pwede kong gawin yung mga bagay kagaya niyan. Or kung gusto kong i-paste yung pinakauna kong kinapi, it's still possible, no? By using the clipboard. Basta't nandito lahat ng mga items na kinapi mo. So, this is very handy. Actually, pwede nga yung paste all. Pupunta tayo doon sa dulo. Pag click natin yung paste all, so ipipaste all niya lahat ng mga kinapi natin. But this time, syempre magsisimula siya sa ilalim pataas kasi ito yung unang kinapi, pangalawa, and then pangatlo. Okay? Ngayon, kung hindi mo na sila kailangan, you just hit clear all and then wala na, disable na yung paste, wala ka nang pwedeng i-paste dyan. Okay? So, that's the purpose of or use of copy-paste. Ngayon, shortcut naman tayo. So, ang shortcut ng cut is, for example, if I highlight this and then I press Ctrl X, that is equivalent to cut. Okay? Now, sir, paano naman yung copy? Ang copy naman ay Ctrl C. So, Ctrl C ang gamit naman ng copy. At ang paste ay Ctrl V. So, mapapansin niyo medyo off, no? Kasi mula nung unang lesson, ang new document, Ctrl N, that's new. Ang open is O. Ang save is S. Ang copy is C. Ang cut, hindi na pwede yung C kasi nga taken na siya ng copy. Kaya X. Okay naman yung X kasi mukha siyang gunting, no? Pero yung paste, no, bakit hindi siya Control P? Dahil ang Control P sa Microsoft Word is print. Okay? So, you have to remember that is V. Ngayon, although basic yung sinabi ko, no, sino pa bang hindi marunong mag-copy-paste sa atin dito? So, Control C, Control V, Control X or Control V yun yung gamit niya. Pero, kaya din i-discuss ko to, no, hindi dahil doon. Dahil feeling ko naman, most of you alam na yung gamit ng cut, copy and paste. Pero gusto kong ituro sana yung paggamit ng paste special. So, ano ba yung purpose ng paste special? Pakita natin. So, magbubukas ako ng browser para sa inyo. And then, magta-type ako for example ng computer. So, what is a computer? Okay? And then, gamit ang Wikipedia, for example, kagaya nito. And then, click natin yung link. And then, kinapi ko yung part na to. Okay? And then, I copied this part. And then, pupunta ngayon ako sa document. Gawa ako ng bagong file para hindi siya makagulo. Typically, when you copy something from the internet, may format siyang kasama. Tama? And then, kapag basta mo na lang yan pinaste dito sa ating document, ganito magiging itsura niya. So, sasama yung format na kinuha mo mula dun sa web. Pati nga yung picture, no? Pati yung mga blue lines na to kasi may mga link yan.
na pupuntahan. And kapag finormat mo ito mamaya, no, hassle. As in, believe me, no, ako, nahihirapan ako mag-format kapag ganyan. So, ako, kapag nagka-copy-paste ako mula sa online, para hindi siya sumama o hindi sumama yung format, there are things na pwede mong gawin. Una, okay, life hack. Yung iba baka alam nila to. Pero, hindi kasi to para sa mga beginners eh. Yung mga power user, ang ginagawa nila, ino-open nila yung notepad, kagaya nito, at dito muna nila ipapaste yan. Tapos, kukunin ulit nila by pressing Ctrl-A, Ctrl-C, and then, gamit ang bagong document, pwede na silang mag-paste or Ctrl-V. Yan, raw format yan, walang kasamang image. Tama? So, pero kung hindi mo gamat yung paggawa ng ganun, yung kakopy mo muna, tapos ipapaste mo sa notepad, then, ang pinaka-safe, no, na way, na hindi na nga nangangailangan ng notepad, eto nga yan, pag kinopy mo yan, okay, and then pinaste mo yan, kung ayaw mong sumama ang format, meron tayo dito yung paste special. At lilitaw yung dialog box na to. Ngayon, meron tayong hotkey para doon sa paste special. Hotkey kasi hindi siya keyboard shortcut, no? Magkaiba yon. Although hindi na kasi gaanong usable o yung mga kabataan nowadays, hindi nila gaanong kabisado yung paggamit ng hotkey sa Word. Iba na yung hotkey na alam nila, no? Sa Dota, alam nila yan. Pero sa Word, meron kasi tayong tinatawag na hotkey. Paano ba yan? I-discuss ko muna yung hotkey. Maliban kasi sa mga keyboard shortcut na accompanied by control by default, yung mga hotkey, ito yung mga key na typically naka-underline. Halimbawa, pagka nag-type ka dito at nag-close ako, kunwari, mapapasin niyo yung aking dialog box. Doon sa word na save, yung letter S naka-underline, di ba? Yung word na N, yung word na don't, yung N naka-underline, at yung cancel wala siyang underline. Ang point ko dito, kapag meron ka nakitang mga text sa mga buttons na may underline, ibig sabihin may hotkey yan. Pagka pinress ko, kunwari yung N, automatically, kahit wala akong ginagawa, ang katumbas niyan is to close or don't save. Okay? Ngayon, sa document natin, kapag pinress ko yung Alt, isang pindot lang ng Alt, meron kayong isang bagay na napansin. Lahat ng mga tabs, pati yung mga sa Quick Access Toolbar, nagkaroon ng markings. Ang point ko dito, kung gusto kong pumunta sa View tab, okay, nang hindi ako nakiklik ng aking mouse, pwede kong i-press yung Alt, and then pag lumitaw na yung mga letters na yan, pwede kong i-press yung W. Okay? Napansin niyo, no? And then, halimbawa, gusto kong i-hide yung ruler. Anong pe-press ko? R. Ganun lang kasimple. So, again, gusto kong ibalik yung ruler. Anong gagawin ko? Alt. Antayin mo lumitaw yung mga hotkey. Press W, kasi nandun ka sa tab. Dapat na yon, and then press R. Ayun siya. Gusto kong bumalik ng home. Alt, and then H. Ayan. So, that's how the hotkey works. Wala na akong kailangan gawin. So, press Escape to cancel the hotkey. Ngayon, merong specific na hotkey para sa paste special. Ang dami ko sinabi, no? Para lang sa paste special yun. Hindi. Segue yun, no? Pero, malaking bagay yun. Lalo na kung sira yung mouse mo. Dito ko nadadali yung mga ibang estudyante ko, no? Nasashock sila dati. Hindi ko man hinahawakan talaga yung mouse. Pero nakakapag-format ako, nakakapag-navigate ako dun sa Microsoft Word application. Gamit-gamit lang yung hotkey. Somehow kasi nakabisado ko na yung mga hotkey na dapat kong gamitin sa mga importanteng bagay na kailangan kong puntahan. So, without further ado, ang hotkey ng paste special is Alt-E. Okay? Pakita ko muna, walang E doon sa listahan. Yun yung maganda doon, no? So, yung lumang Office 2003, nandun kasi yun. Nandun kasi sa edit menu. Pero wala na kasing edit menu ngayon. Pero kahit wala yung edit menu, nandun pa rin yun, nagtitake effect pa rin. So, consider this as a forbidden jutsu. Hindi na alam yan ng iba. So, Alt-E, ayan, and then press S. Lilitaw yung paste special. So, again, that is Alt-E-S. Hindi kagaya ng control na dapat sabay. Ito, isa-isa. Alt, tapos E, tapos S. And then, pwede mong i-click yung unformatted text. Pag ginawa mo yan, kagaya nung pinakita ko sa inyo kanina, walang format na sasama. So,
Kahit dito, kahit hindi pa gamit yung browser, kahit dito lang, Control A, Control C. Pag lumipat ka dito, Alt ES, and then unformatted, and then that's it. Okay? Makaka-copy paste mo yan ng raw. So, what else? Alt ES, pwede ring picture. Okay? Pwede mo siyang i-paste as picture. Halimbawa, ayaw mo siyang pa-edit sa classmate mo, no? Ayan. So, na-paste ko siya as picture. Or, you have plenty of means kung ano yung gagamitin mo. Madalas kasi ang ginagamit ko lang dyan is unformatted text. Pero, pwede nyong i-explore kung ano yung gamit ng iba. Ang tanong, ba't ko gugustuhin, sir, na unformatted text yan? Again, tulad ng sinabi ko, guys, no, kapag nandun na tayo sa formatting, mas madaling i-format ang document na walang ka-format. Wala kang kailangang habulin. Okay? Malalaman yan pag nandun na tayo sa formatting. Pero for the meantime, hopefully nagets nyo yung paggamit ng cut, copy, and then paste. Again, gagamitin nyo yung paste special kapag kailangan ninyo, no? Kapag kailangan. Pero kung halimbawa, dito ka lang naman, gusto mo ma-preserve yung format nun, you can do Ctrl-C, Ctrl-B without considering the usage of paste special. Di yun ganong ka-big deal. Okay, so next. Next is yung demonstration ng find, replace, and ng goto. Okay? So, find. Halimbawa, meron akong document, kagaya niyan, 13 pages, no? Ang dami kong pages. At meron kang isang specific word na hinahanap, no? Paano ba pwedeng hanapin niyo ng mabilis? Kasi kung mambalak mo, hihimayin mo yung buong document, nasan kaya yung word na yon? Nasan kaya? Diyos ko, sasakit yung mata mo, no? At, hindi lang yon. Ang tagal mong kailangang hanapin yon. Ang pinakamadaling way para makapaghanap ka ng specific text do sa document natin is by using find. Okay, halimbawa, gusto kong hanapin yung word na Suzanne. Okay? Meron kasing word na Suzanne. It's a monkey. It's a mascot ng Blender. And kung balak mong hanapin yan ng mano-mano, no, suicide yon. So, how do we do find? Very simple. Under sa home tab, nandun yun dun sa right side at makikita nyo dito yung find. Kapag click mo yan, lilitaw yung navigation menu at sa navigation menu, pwede ka mag-type ng word na gusto mong hanapin. For example, in this case, hahanapin ko yung word na Suzanne. For example, nag-type ako at dun sa results, mapapansin nyo, nakalagay dito, there are two results found at ito yung isa at ito yung pangalawa. So, in this sense, no, mas madali ka makakapaghanap ng word na hinahanap mo. You can also navigate this using that one. So, halimbawa, kailangan ko din ng iba pang keyword. Kunwari, kailangan ko ng keyword na vertices. Okay? Vertices. So, mapapasin ninyo ang dami, no, ng mga resulta. Walang problema, no, kasi at least ang importante, no, kapag meron ka navigation pane, no, madali mong mahanap kung saang part ba yung hinahanap mo. Okay? So, ito yung purpose ng navigation pane. Okay? So, what else? Paano naman kung hindi nag-e-exist yung word na hinahanap mo? Kunwari, yung word na landmark. So, kapag wala siyang nakita, mapapansin niyo, sasabihin naman niya, no matches found. Okay? So, ganun lang kasimple ang paggamit ng find. Ang shortcut key ng find ay Control F. Okay? So, Control F ang shortcut key ng find. Next, ano naman yung gamit ng replace? Ang gamit ng replace is para palitan kasi ang find is hahanapin lang niya. Pero what if gusto mo na habang hinahanap niya yung mga files, gusto mo na palitan na rin yung mga files na mahahanap niya. Okay? So, yun yung gamit, for example, ng replace. Halimbawa, lahat ng may word na 3D, kunwari lang, no? Pero wag niyong gagawin to sa kasi 3D lang yun natin. Lahat ng may word na 3D gusto mong hanapin at lahat yan gusto kong palitan ng 4D. Okay? Kung isa-side mo yan, again, that is an example of suicide. Wag niyong gagawin yan. Merong paraan. That's the use of replace. So, sa replace, ang ilalagay mo lang dito, kailangan mo lang iset yung text na gusto mong hanapin and then, anong gusto mong ipalit sa kanya. For example, gusto ko siyang palitan ng 4D. Okay? So, ito yung mga steps, no?
By the way, kung ako curious kayo bakit may find dito, ito yung lumang find bago yung navigation. Gumagana rin to, no? Pwede nyo rin gamitin yan, tapos next. Sorry, next. Or, no, gamitin nyo yung original ng 2016 ngayon na navigation pane. Pero doon tayo sa replace. May mga specific buttons dito. Explain ko sa inyo ng masinsinan yung gamit ng mga yan, no? Kasi one miss you die yan, no? Kapag nagkamali ka ng pindot, you can always undo, pero pag di mo napansin yan, no, yari ka. Ang gamit ng find next is una, hahanapin niya muna yung unang instance. Yun yung literal na find. Anong gusto mong gawin dito? Pwede mong i-replace, papalitan niya, and then automatically, auto-triggered yung next, which is ito. Replace. Okay? Ngayon, yun yung trabaho ng replace. Dadaling ka naman niya kung saan yung susunod eh. Pero kapag ginamit mo yung replace all, lahat ng mga instances ng 3D na word do sa document, papalitan niya. So, subukan natin. Pag clinic ko yung replace all, sasabihin niya, all done, we made 38 replacements, maliban pa do sa mga unang ginawa natin. Lahat ng 3D do sa document natin, pinalitan na niya ng word na 4D. Ganon ka, laki yung importance ng replace. So, that's great power comes with great responsibility, no? You have to be careful kung anong re-replace nyo. Actually, ginamit nga yan noon sa movie na 3 Idiots. Nung pinalitan yung script ni Chatur, okay? Si Chatur, nakalimutan ko na ibang mga pangalan doon. Pero, yeah, yun. Ayoko na sa Megway. Next is yung go-to. So, ang go-to, nandun din yun sa loob ng replace. Okay, ito yun. By the way, hindi pala sinabi yung shortcut ng replace. Ang shortcut ng replace ay hindi Control-R kung hindi Control-H. Mahirap i-pronounce yun sa mga Kapampangan, no? H. Ayan. Control-H. Hindi, joke lang. Control-H. Kasi kaming mga Kapampangan, no, wala kaming H. Ayan. So, Control-H ang gamit para sa replace. And then, ang go-to naman is Control-G. Ayan. So, Control-F, find. Control-H is replace. And then, Control-G is go-to. So, yung iba, hindi pa natin ito magagamit. Yung section, line, bookmark, comment, footnote. Kasi wala pa tayo doon sa mga succeeding topic. Pero, doon tayo sa default na page. Yung page pa lang kasi gamit na yan eh. So, sa page, no, kung gusto kong pumunta ng page 8, ito yung mga pwede mong gamitin. Pwede mong gamitin yung mouse wheel para makarating ka sa 8. Or pwede mong press yung page down para makarating ka doon. Pero, ang tagal. Ngayon, kung gusto mo mabilis ang puntahan, kasi what if 300 pages yan? Gusto mo pumunta sa page 156, no? Pinakamadali dito. Press mo yung Control-G, type mo yung page kung saan mo gusto pumunta, enter, and then automatically, dadaling ka niya doon. Ganun lang siya kasimple. Again, ang purpose ng Control-G is go to. By default, dun lang muna tayo sa page. Huwag muna natin i-complicate. Type the page number, and then press enter, and then that's it. Kung gusto mo bumalik ng specific page, kunwari, page 2, walang problema. Okay? So, tingin ko napakalaki naman ang gamit talaga ng go-to para sa inyo. Okay? So, next. We have the sorting. So, meron bang ability, sir, yung word na mag-sort? Definitely yes, no? At papakita ko sa inyo ngayon. Gagawa tayo ng bagong file. So, tapos na tayo sa paggamit ng sample file ko na to. Sara ko na yan. Hindi ko na yan kailangan. Gamit tayo ng isang file. Halimbawa, nag-type ka ng mga specific words or names, no? Sa mga teachers, no, pwede po ninyong gamitin ito pagka gusto nyong i-alphabetize yung mga pangalan ng mga estudyante ninyo, no? Possible yon. Pero bago nyo kasi gawin yon sa Word, pwede nyo nang gawin yun sa Excel. Mas powerful yung Excel, pero kung nandun ka na nga sa Word at ayaw mo nang lumabas, meron naman siyang basic capability ng sorting. Pero hindi pangalan ng mga ano yung itatype natin ngayon. Pangalan na lang ng mga fruits. So we have banana, dalandan, apple, and then cherry, and then eggplant. Okay? So, meron akong listahan, for example, ng mga fruits, no? Names of fruits na hindi sorted alphabetically. Ngayon, paano kung gusto ko silang isort? Madali lang yan, no? Ang kailangan lang natin gawin is i-highlight lang natin yung mga lines kung saan nandun yung mga pangalan o yung mga line o yung mga words. And then, as you can see, na nakikita nyo itong A to Z na to. Itong A to Z na to, ito yung option natin to sort. Pag click natin yan,
ang itatanong niya, paano mo siya gustong isort? Siyempre by paragraph, kasi paragraph lang yung mga to. And then, siyempre by text, hindi naman number yan. Ang option mo is ascending or descending. Tandaan nyo, ang ibig sabihin ng ascending is A to Z, at ang descending is Z to A. So, kung number naman yan, ang ascending is 0 to 1, at ang descending is 9 to 0. So, if I click OK, they will be sorted by alphabetically A to Z. Kung sakali namang pinili mo yung descending, then pwede silang maging ganitong order. So, again, no, hindi lang naman yan applicable. Actually, di ko na sa binara dahil sa ilalim. Pwede ka rin mag-sort ng mga number, kagaya nito, 90. So, then highlight. And then you go to here. By default, that's number. And then, kung gusto mong makita yung pinakamataas, then descending. Makakapag-sort ka ng mga values. So, that is how we can use the sorting in Microsoft Word. Ito lang po yun. Okay? Next. Next is paragraph marks. Honestly, no, yung iba hindi nila pinapansin yung gamit ng paragraph mark. Pero, napaka-importante ng paragraph mark sa Microsoft Word. Kasi importante, no, nakakaalis siya ng irita kapag ka hindi nyo alam kung paano siya i-disable. I have here a sample paragraph na kinapi-paste ko kanina mula sa internet, no, kasi may paggagamitan din ako dito. At yung document na to, no, it's just a typical document pero may gusto kong ipakita. Have you encountered dati na nakikita niyo yung mga symbol na to? Ayan, yung mga nakakaritang yan, yung parang, ano ba yan, no? Para saan ba yan? Kung yung document ninyo, no, nakita niyo na may mga ganyan, tas kahit anong gawin nyo, hindi nyo ma-backspace, hindi nyo ma-delete, hindi nyo matanggal, no? Actually, kahit magwalwal ka dyan, hindi mo yan matatanggal ng backspace tsaka delete. Kasi ang tawag natin sa mga yan ay paragraph marks. Ito yon, no? Sa tabi ng sort. Ang purpose ng paragraph mark, ayan, pag nag-mouse hover tayo sa taas ng option, meron siyang tooltip para sa description. Sabi niya, it shows the paragraph marks and other hidden formatting symbols. This is especially useful for advanced layout tasks. So, ginagamit ng iba yung tawag doon, yung paragraph mark para makita kung ano yung mga format na ginamit sa document, kagaya dito. Ito, pag nakita nyo yung symbol na to, ibig sabihin, nag-press siya ng enter. So, paragraph ang katumbas niya. Lahat ng nakikita nyo may period, kagaya nito, ayan, zoom natin, no? Gamit ako ng magnifier. Okay. So, ayan. Papasinin nyo, may mga nakalagay ditong parang period or dot, no? Ang ibig sabihin ng mga dot is space. May space na ginamit dyan. So, kapag space ko yan, yung iba kasi pag nakatago yan, hindi mo alam kung tab ba yan o space. Pero pag in-enable mo yan, makikita mo kaagad. Walang kawala. At ang paggamit naman ng tab, no, kapag nag-press ka ng tab, may makikita kang parang arrow. Wait, iba yung napindot ko. Okay, eto. So, ganito ang itsura ng tab. Alam na alam mo kung tab yung ginamit niya. Kaya ito, tab din to, no? Yung nandito. And then, itong maliit na to, nasan ba yun? Ayan, yung parang ganito. This is return key. Ibig sabihin, ang ginamit niya dyan is Control Enter. Explain natin isa-isa, no? Yung Control Enter na sinasabi ko, alam mo, nag-type ako ng Renmark. Pag nag-press ka kasi ng Enter, mapapasin niyo napakalayo nung difference. Okay? May napakalayo ng agwat. Ngayon, kapag naman ang pinress mo ay Control Enter, pinress mo yung Control, it's Shift. I stand corrected. That is Shift, and then Enter. Mapapasin mo, nakadikit siya. That's just a line break, no? Not a paragraph. Kapag nag-HTML lesson tayo, magigets nyo yun, no? Ang break is just a line break, kagaya nito. And then, kapag nag-press ka ng enter, paragraph yung ginagawa mo. So, mas malayo yung distance ng typical enter doon sa shift enter. Kapag gumamit ka ng paragraph mark dyan, makikita mo yung difference. Ito ang ginamit niya para ibaba yung salalila is enter, at dito ang ginamit niya, control enter. So, very useful yung option na to, no, para himayin kung paano ba yung pagkaka-format ng document. So, kasi there are specific ruling, lalo sa mga specific document. Halimbawa, double spacing. Although hindi na kasi ganong applicable yung mga spacing ngayon dahil may mga ways tayo para
magawa yung spacing. Pero, ang point doon, no, kunwari, 2 enter yung requirement, 3 tab, 5 space. So, dito kasi, no, mas madali mong mababasa or mabibilang kung tama ba o sumusunod siya dun sa sinet nating layout. So, kapag hindi na natin kailangan yan, you just have to click this one and mawawala siya. So, ganun lang naman siya dinidisable. By default, din naman yan naka-enable. Kaso nang minsan kasi by accident, napipindot ninyo yan, tapos hindi nyo na alam ibalik. Okay? So, ganun lang siya kadaling i-enable at i-disable. Okay? Next. Next is we have the hyphenation. So, pag sinabi nating hyphenation, ito yung kapag yung word, naalala ko yung paggamit nito nung nagsusulat pa ako sa mga notebook, no? Kapag hindi kasya yung word, nilalagyan ko ng hyphen, tapos itutuloy ko yung word sa kabilang o sa ilalim, no? Sa next line. Although nung napagtanto-tanto ko na bakit hindi ko na lang iwanan, pag bitin yung word, ibababa ko na lang sa next line. So, may mga ganong klase ng instances. Ngayon, sa Microsoft Word, by default naman, naka-disable yung hyphenation. Okay? Paano yun i-enable? Very simple. For example, i-highlight ko yung document na yun at makikita nyo yung option na yun dun sa layout. Sa mga lower versions, that would be page layout. At ito yun, yung hyphenation. So, meron tayong 3 options. None, automatic, and manual. By default, nakaset yan ng none. Pero kapag ginawa ko tong automatic, meron kayong mapapansin, may mga specific word kagaya nito, decrease, naglagay siya ng hyphen para ibaba, pagbaba niya, alam natin na magkatuglong yon pati yung word na hyphenation dito at saka yung consecutive. Nagkaroon sila ng mga hyphenation. So, kung hindi mo naman kailangan yung option na yan, no, you can always do none. So, pag ginawa mong none, mapapasin mo, since bitin na yung word doon, binaba na niya yun doon sa decrease. Kaya ko lang to itinuro sa inyo, no. Baka kasi kagaya ng paragraph mark, naka-enable siya by default. Kasi may mga ganun binigyan ka ng, kunwari, ready-made yung file, binigay sa'yo, tapos naka-enable to. Nagtataka ka, no, bakit ayaw bumaba nito. Ang gagawin mo, paglalagay ka ng maraming space para bumaba yun, maling-mali, no? Wag na wag niyong gagawin yan. Please. Okay? So, yes, you might solve the problem, no? Pero kapag in-enable ko to, makikita ko, ba't ang daming space doon? That's not how you do it, no? Kung napapasin ninyo at hindi nyo matanggal yung hyphenation doon, ang gagawin nyo lang doon, i-disable nyo lang yung hyphenation and then mawawala. Pero, wag nyong dayain sa pamamagitan ng space, ng tab, or ng enter. Okay? Magkakaproblema kayo in the future, no? Yun yung sinasabi ko sa inyo. So, ganun lang naman yung hyphenation dito. Okay? Next. We have the spelling and grammar. So, I'm going to demonstrate yung isang napaka-importanting feature ng Word. Isa sa mga paborito ko to, no? Dahil napaka-lakas ko sa spelling, no? Alam ng mga estudyante ko yan. Na minsan, sarili kong pangalan, hindi ko ma-spell. Okay, kidding aside, no? Ang Microsoft Word may built-in siyang capability to spell check at to perform yung tinatawag nating grammar check. So, hindi ko pala natatanggal yung paragraph mark, okay? So, sa document na to, no, papasin niyo there are things na alam niyo na to, na kapag naka-highlight siya or naka-underline siya ng kulay pula, ang alam ng Microsoft Word is misspelled yung word, okay? Wrong spelling. At kapag naka-highlight siya ng blue, ang iniisip niya, no, grammatically incorrect yung pagkakagamit ng word. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin naayusin yan. Sir, alam ko naman yan, madali lang yan. Ang ginagawa lang natin dyan, nira-right click lang natin, and then papalitan lang natin ng believe, and that's it. Definitely, ito naman yung sinabi nyo, no? Ito yung pinakamadaling way. Pag nakakita ka ng word na mali, right click, may suggestion si Word, piliin mo yung tama. Pero, pakita pa natin yung ibang mga ways, no? Yung believe, yung ignore all, ito yung kapag ginawa mo lahat ng mga instances ng ganyang spelled na word, hindi na niya papansinin. Okay? So, yung add to dictionary naman, you have to be careful, no? Sa pag-press niyan. Kasi, i-add niya yan doon sa collection mo, ituturing niya na word o valid word sa dictionary. So, kapag kayong word hindi naman talaga existent, no? Huwag niyong i-add yan sa dictionary kung alam niyong walang ganung word. So, ngayon,
Kapag naman nakakita ka ng grammatically incorrect kagaya nito, tama naman yung spelling there. Okay? Pero mali yung pagkakagamit kasi supposed to be, ang gagamitin mo dito is there, with their summer promotions, no? Hindi there. So, you can click this and then kagaya nun, papalitan niya yung word. Actually, meron pa to, no, yung incorrect grammar talaga, yung kulay green, pero hindi ko siya mapalitaw, no? Wala akong example na maisip na wordings para magawa yon. Pero may isang kulay pa yan, yun naman yung buong paragraph or yung buong sentence kino-complain niya, wrong grammar, no? Ito kasi, yung word is grammatically incorrect, pero tama yung buong composition ng document. So, kaya hindi ko may pakita sa inyo, pero alam niyo na kung paano gagawin yan. Just have to be careful kasi doon sa kulay red, no, hindi lahat hindi lahat misspelled kasi lalo na sa atin, no, kung yung subject ng teacher Filipino, puro Filipino words yung pinagta-type mo doon, okay? So, lahat yan pulang-pula. Wala tayong magagawa doon kasi hindi kilala ng word yung mga ganong klase ng terms. So, wag niyo din i-add to dictionary yun, no? Hayaan niyo na lang. Pwede niyo gamitin yung ignore all. So, pag ginawa mo yun, hindi na siya masakit sa mata. Pero maliban do sa mga pag-right click, no? Ang gusto ko sanang ipakita sa inyo is yung paggamit dito sa review tab. Sa review tab, may makikita kayo ditong spelling and grammar. So, pag click ko to, lilitaw ngayon yung part na to. Kasi dito, mas madali yung pagna-navigate. Hindi mo na kailangang hanapin yung mga words. Automatically, may makikita ka na dito. Halimbawa, we have here yung Markham. Pangalan niya, no? Wala naman sa dictionary yan. So, you can just click ignore or ignore all. Yung add, ito rin yung add to dictionary. So, ignore lang natin. Ang gusto ko sa kanya, tulad nga na sinabi ko, proofreading kasi ito Kapag natapos ka na mag-type dun sa lahat ng ginawa mo, ito yung sinasabi ko, no? Kung ayaw mo na i-interrupt, kasi kapag nagta-type ka talaga nang minsan, mayroon kang words na mamimispelled, okay lang yon. Dire-diretso ka muna mag-type. Kapag na-type mo na lahat, no, pwede mong puntahan tong area na to and dito mo na sila ayusin ng isa-isa. Pwede mo tong i-change ng believe, okay? Yung there into there. Yung maling word na commercial to commercial. Yung achieve into achieve. And then pag natapos niya lahat ng mga yon, isusunod naman niya yung it's, dapat daw walang apostrophe. Sige. Actually, ang kagandahan may paliwanag pa, no? Undo natin. Undo. It's. Ito siya. Okay. And then, pag change natin yan, meron pa dito do sa your. Highlight niya yung buong word. Once should pay attention, blah, 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 blah. So, I don't want to read that. You just click change. And then, spelling and grammar check is complete. So, tapos na yung buong document. Nakita na niya yung mga maling spelling at mga maling grammar. So, napakalaki ng gamit ng spelling and grammar ng Microsoft Word option. So, next. Last two, we have the thesaurus. So, para saan naman yung thesaurus? From the word itself, no, magkaiba yung dictionary at saka yung thesaurus. Yung thesaurus is a list of, it's a book, no, kung saan pwede ka makakita ng list ng mga synonym na word. Kung hindi ako nagkakamali, no. Hindi kasi ako English major, huwag niyo po akong i-bash. So, meron tayo dito, nandun pa rin sa review, okay, yung option ng thesaurus. Sabi nga dito, at a loss of the words, let us suggest another way to say what you mean. Bigyan ko kayo ng practical example saan ginagamit to, lalo sa mga estudyante, no, yung thesaurus. Yung po mga teacher po nila dito nakikinig, no? Trabaho po ng mga estudyante yan. Isa lang po yung gagawa ng report. Pagkatapos po yung mga words, yung ibang wording, pinapalitan lang po nila. Yung beautiful, ginagawa nilang pretty. Yung smart, ginagawa nilang intelligent. Pero iisa lang po yung report, tapos pinapalitan lang po nila ng konti, no? So, yun po yung isa sa mga purpose ng thesaurus. So, actually, kahit hindi ka pumunta doon sa review, halimbawa, meron kang isang word na I am exceedingly. Gusto mong palitan yung exceedingly kasi masyadong obvious na hindi mo maiisip yung word na yan. You can go to you can right-click yung word na yon and then synonyms. And then meron kang mga suggestion na words na pwedeng ipakita. So, instead of using
exceedingly, I can use remarkably. O, diba? I am remarkably interested in the junior marketing position in your top tier telephone and blah blah blah. So, kunwari, gusto mong palitan yung word na position, and then you can take a right click and then hahanap ka dito. Kaso, kung loko-loko ka, no? Iba naman kasi yung ibig sabihin dito. You have to weigh in. Kailangan alam mo rin yung ibig sabihin ng mga word. Kasi, baka sabihin mong location, no? Medyo malayo yun doon sa katotohanan. Hindi naman perfect yung pagkakagawa ng word para doon. Pero, etong thesaurus na to, yun din yung katumbas ng synonyms. Mas marami ka nga lang options na pwedeng pagpilian dito. Kagaya dito, working. So, pwede kong palitan niya ng performing, okay? Or pangit. Actually, wala akong maisip na word para while thriving toward, pwede to. Okay, meron tayo dito yung thriving. And then, kung gusto mo to, you can click insert, right click and then click insert. And then, while thriving toward my degree. Okay, sarap sa ears, no? Isa pang advantage niya, no? Kapag hindi mo alam i-pronounce yung isang word, for example, kapag nandito ka sa thesaurus, pwede mong i-click to. And then, as you can see, no? Although, hindi ko alam kung naririnig yan doon sa kabilang side, kasi disable ko. Pero pag click mo yan, pwede niyang i-pronounce para sa'yo yung word. Okay? So, pwede mo mapuntahan yung thesaurus sa pamamagitan ng review and then nandun siya sa thesaurus. Okay? Or kung ayaw mo naman, right-click, synonym, thesaurus, dadaling ka pa rin niya sa iisang lugar, which is eto yun. Okay? Lastly, na naipakita ko naman na dati, yung word count. Yung word count, eto lang din yung nandito sa review. Eto yung long method. Pag click mo yung word count, ipapakita niya yung statistics. There's 1 page, 1 words. Bakit 1 words? Kasi yun yung selected. Pag tinanggal ko yun sa pagkakaselect, binalikan ko yan, babalik yan sa normal na statistics. Sir, nakita ko na yan dati. Yes, eto lang yun. Eto yung pinakamabilis na way para mapuntahan mo yun. So, again, napaka-importante ng word count, lalo na po online yung class ngayon, no? Tapos yung mga teachers po, pag nagpasulat kayo ng essay, sinabi nyo, halimbawa, if you are a cactus, why? Explain in 300 words. And then, pasend yung mga documents sa kanila. Pwede nyo po dito bilangin yon. Nakaka 190 words pa lang to. Bagsak. Okay? Hindi, joke lang, no? Biro lang. Pero sa mga teachers po, no, tsaka sa mga estudyante, you have to utilize kung anong gamit ng word count, no? Lalo na kung meron kayong requirement na kailangan nyo maabot, instead na bibilangin nyo naman naman, no, you can utilize the use of word count. Okay? So, that's it. That's the end of lesson 4. Thank you very much for your time, and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much, and I'll see you on our next video.